mga kahabi, no? Yun. Good day mga kahabi. May gagawin tayo mga kahabi, no? Ano ang ginagawa ko sa aking mga alagang isda tuwing umuulan mga kahabi at mag-feeding tayo at mag-harvest tayo sa ating baby brine shrimp at sa ating fry na Dumbo or mosaic at mag-feeding tayo sa mga breeders goldfish, Japanese koi mga kahabi, at pakita ko sa inyo rin ang mga fry na koi fry mga kahabi, no? Yung binibreed natin, ang laki na nila at sobrang rami mga kahabi, no? Sa 2 weeks old na sila mga kahabi, 14 days na sila mga kahabi, no? Kaya tignan nyo lang mga kahabi, watch until the end. Kaya dito lang sa Mark Ornamental Fish. Subscribe na sa YouTube channel natin mga kahabi. Kaya tingin lang mga kahabi, no? Sa ating mga videos natin mga kahabi, meron tayong beta tank mga kahabi kung paano mag-cut. At tignan din itong video na ito kasi may nag-breeding tayo ng beta fish mga kahabi. Bago tayo mag-breeding ng beta fish mga kahabi, mag-feeding muna tayo sa ating mga alagang isda mga kahabi. Kaya let's go mga kahabi. Yun mga kahabi, no? Sa nakita nyo mga kahabi, ito yung harvestin natin mga kahabi. Sobrang rami. Yan ang baby brine shrimp na na-hatch mga kahabi, no? Yan ang na-hatch at ito ay wala. Meron tayong technique dyan mga kahabi, no? At itong baso mga kahabi, lagay lang natin dito mga kahabi, no? Yan lang mga kahabi. Yun lang mga kahabi, no? Yun. Yan lang yan mga kahabi. Second steps natin mga kahabi ay yan mga kahabi, no? Ito, kukuha muna tayo ng ito mga kahabi, no? Ito mga kahabi. Yun. Ang mga baby brine shrimp mga kahabi, attractive sila sa mailaw mga kahabi. Kaya take note mga kahabi, no? Sa nakikita nyo mga kahabi, yan ang ating baby brine shrimp po. Ayun mga kahabi. Ang gawas sila mga kahabi. Blurred. Yan. Ayun mga kahabi, no? Yun mga kahabi, sa nakita nyo mga kahabi, no? Yun, yan ay na-hatch na mga kahabi. Yeah, easy lang mga kahabi, no? Ganyan lang yung ginagawa natin mga kahabi. Yun mga kahabi. Yun mga kahabi, bago tayo maghintay nito mga kahabi, feeding muna tayo ating alagang rancho na at itong Calico Randa na half dog line mga kahabi, no? At ito ay sa rancho ay pang future breeder mga kahabi, no? Na nakita nyo mga kahabi, walang water pump mga kahabi, basta kumuha kayo ng 10 to 20% everyday mga kahabi para ang tubig ay quality mga kahabi, no? Mas ganda kapag merong water pump, pero yan lang ang technique ko mga kahabi, no? Para hindi kalas sa kuryente mga kahabi. Sino yung magtitipid mga kahabi, no? Kaya mag-feeding tayo sa ating alagang
Yun mga kabi. So nakita nyo mga kabi. Ito yung tadan. Ayun mga kabi, no? Yan ang nasa loob or ang rancho feed natin na sugan, pellets, high protein mga kabi, no? Kung wala kayong live foods dyan sa country nyo, wala kayong mabibilan, ito lang mga kabi ang sugan pellets. Pero sa 100 grams mga kabi, no, Tekno ay naghalaga na sa amin ito ng 250 each mga kabi, no. Yun mga kabi. Oh. Yun. Oh, di ba mga kabi, no? Gaano sila kagana kumakain. Yun mga kabi. Tapos na yan. Ayun mga kabi, no? Ito yun. Ayun, may na-harvest na tayo mga kabi, no? So nakita nyo mga kabi, yan ang ating harvestin at kukunin mga kabi, no? Bago natin kukunin mga kabi, ito muna natin kukunin. Yun, marami na mga kabi, no? Feed na tayo dito sa ating 100 fry mga kabi. Yun, tigyan nyo mga kabi. Yun, sobrang dami naman nyo mga pre. Yun, ito pwede natin imnan mga kabi. It's a prank. Yun, ito na mga kabi. Ito ang ating gabi breeders na male. At ito yung Japanese koi natin na fry na shooter. Pag sinasabi shooter mga kabi ay sila ang kumakain ng maliliit na ating mga fry, kaya kukunin natin. At ito mga kabi, no, sa hindi nasaan mga kabi, kung nakakita nyo mga kabi, ayun mga kabi, ano masabi nyo mga kabi sa ating breeding Japanese koi mga kabi, no? Yun, estimated ko ito mga kabi ay thousands talaga mga kabi, no? Kaya yan na mga kabi dito. At maliit lang. Yun, ayun mga kabi, no? At mamaya naman mga kabi, twice a day ako magpi-feeding ng BBS mga kabi, no? Yun. At yan, ito yung second batch natin mga kahabi, no, na big skin sangke shua mga kahabi or kuhakop mga kahabi, no. Nasa 1,000 rin ito mga kahabi. Hindi lang makakita mga kahabi dahil sobrang init dito mga kahabi. Ayun mga kahabi, no. Kita nyo mga kahabi, outdoor ito mga kahabi. Kapag outdoor mga kahabi ay yung tubig talaga ay mag-green. Ngunit mga kahabi, yung mga alaga natin ay healthy pa rin mga kahabi, kasi dyan sila malakas kumain mga kahabi sa outdoor na sobrang init. Dyan din sila sobrang mabilis lumaki mga kahabi, no. Ito mga kabi ay 1 week na mga kabi. Yun mga kabi, 1 week. Ang laki na nila mga kabi, no? Sa hindi na saan. Ito ay estimated ko ito mga prime mga kabi ay thousands pa rin mga kabi, no? Thousands. Yun mga kabi, no, feeding muna tayo sa ating breeder Japanese koi mga kabi.
Diba mga kahabi, kapag outdoor mga kahabi, tantang sa init mga kahabi, ang kulay nila ay sobrang ganda mga kahabi. Sobrang ganda ang kulay nila mga kahabi, no? At mabilis lang lumaki mga kahabi pag outdoor mga kahabi. Dito muna tayo sa goldfish breeder mga kahabi. Ito mga kahabi, sobrang green ng tubig kasi outdoor talaga mga kahabi, walang water pump. Pero kinukuhaan ko ito ng everyday ng 20% to 30% mga kahabi, para yung isda natin ay sobrang healthy. Yun yung mga kahabi. Yun, sobrang ganda nilang mga kahabi, no? Yun mga kahabi, tapos natin feeding sa ating mga goldfish at Japanese koi na breeder mga kahabi. At tignan nyo mga kahabi, ang beta naman natin mga kahabi, no? Ang beta fish natin. At nagbe-breed ako kahapon mga kahabi. Meron akong video dyan sa pag-preparation mga kahabi, ngunit mga kahabi na-delete ko pala yung video lahat at hindi na ma-export or kanang i-save sa ang ginagamit ko kasi pag edit mga kahabi ay KineMaster mga kahabi, no? Kaya sa sunod na lang mga kahabi, no? Mukhang successfully sana mga kahabi yung pag-breed natin ng betta fish. 6 ay 7 steps yun mga kahabi. Sayang mga kahabi, no? Kaya sa sunod na lang mga kahabi, mag-breed tayo ulit. At pakita ko ngayon mga kahabi, no? Ang mga betta fish ko at ang aking inibreed mga kahabi. Kaya let's go. Yun mga kahabi, no? Yun mga kahabi, no? Ito yung super red full moon mga kahabi. Sasabihin ko lang mga kahabi, no? Kung kayo mag-breed mga kahabi, yung 7 steps natin mga kahabi, no? Para ang betta fish natin ay mag-breed para yun ang technique ko mga kahabi. Hindi ko alam kung anong technique mo dyan or ano sa iba, basta ito yung technique natin mga kahabi, no? Kung kayo ay meron ng technique, huwag na kayong manonood itong video mga kahabi. At sugod tayo sa first steps natin mga kahabi. Ang first natin mga kahabi ay mag-stock water tayo ng 2 to 3 days. 2 to 3 days mga kahabi, no? Mag-stock tayo ng water ng 2 to 3 days. Kapag kayo mag-stock water mga kahabi, lalagyan nyo rin ng rock salt mga kahabi para anti-bacteria or anti-parasite mga kahabi, no? At wala ng chlorine mga kahabi, basta stock water sa 2 to 3 days.
At second steps natin mga kahabi ay lagyan ng talisay leaves yan or Indian leaves para ang male ay dyan gumawa ng pebbles or water bubbles mga kahabi. Ang third steps natin mga kahabi ay itong bottle mga kahabi. Ito mga kahabi, lagay nyo sa center mga kahabi, no? Center. Ito. Center, mag-cut kayo ng bottle. Ilagay nyo sa center. At kapag nandyan na yan mga kahabi, ilagay mo lang dito para nandyan na yan mga kahabi, no? Nasa tubig na yan. Imagine mga kahabi, nasa tubig na yan. At ilagay nyo na ang male mga kahabi. Ilagay mo na ang male. Male muna mga kahabi para mag-territory siya sa ating breeding tank mga kahabi, no? Ng 30 minutes. Maghintay tayo ng 30 minutes mga kahabi. Ganyan yan ha. Pagkatapos ng 30 minutes mga kahabi, ang fourth steps natin mga kahabi ay ilagay na natin ang female sa loob ng bottle mga kahabi. Sa loob mga kahabi ha. Take note sa loob. Sa loob mga kahabi. Para mag pairing sila or to know each other mga kahabi, no? Kapag diretso mo lang sila ilagay mga kahabi, may chance na mag-away mga kahabi. Kaya doon madamage ang iyong mga breeder mga kahabi. Kaya ingat-ingat lang tayo. Basta sa betta fish ay fighting muna sila mga kahabi, no? Kaya ito yung technique ko para dyan mag-pairing sila. At yun ang 4 steps natin mga kahabi, no? At 5 steps natin mga kahabi, maghintay tayo na 24 hours para sa ating male na gumawa ng pebbles water or bubbles water mga kahabi. Kasi dyan ilagay ang mga itlog mga kahabi, no? Egg. Yan. Dyan ilagay ang mga egg mga kahabi sa 24 hours. Pagkatapos ng 24 hours mga kahabi, kapag gumawa na ang male na maraming pebbles, ay pwede na ito kukunin at palabasin ang female para sila ay mabreed mga kahabi. Kaya yun ang 6 steps natin mga kahabi. At 7 steps natin mga kahabi ay maghintay ulit ng 24 hours para mangingitlog sila, para may time sila na mangingitlog ang female natin mga kahabi. At ulitin ko mga kahabi, sa first to second, third, fourth, fifth, sixth, 7 steps natin mga kahabi ay first ay stock water 2 to 3 days. Second steps, put some talisay leaves or Indian leaves. Third step, put a plastic bottle with a cut mga kahabi. And fourth steps natin mga kahabi ay ilagay natin dyan. Ang fifth natin mga kahabi ay yung lagay na natin ang male mga kahabi para mag-territory sa breeding tank natin. At sa 6 natin mga kahabi ay maghintay ng 30 minutes at ilagay yung female dito mga kahabi. At maghintay sa 6 steps natin ay maghintay tayo ng 24 hours para gumawa ang male dyan ng pebbles sa talisay leaves natin. At sa 7 steps natin mga kahabi ay pwede na natin palabasin ang
ang female natin o kukunin ang bottle para mag-breed na sila at maghintay tayo ng 24 hours. Kaya yun lang ang aking masishare mga kaabi sa teknik ko mga kaabi. At dito na tayo sa betta fish mga kaabi, no? Kaya pupunta na din tayo sa ating mga library mga kaabi, kasi mag-harvest tayo ngayon mga kaabi. Kaya let's go mga kaabi. Yun ang ating tiger barb ay Brucey barb mga kaabi, no? Sobrang laki na nila mga kaabi. Yung hinarvest doon mga kaabi, no? Yun na, sobrang laki na sila mga kaabi. Ito yung ating mga fry natin sa HP Blue mga kaabi or Dumbo Hermosite. Dito ko in-place kasi ang laki nila mga kaabi. At dito ko rin in-culture ang ating mga dap niya mga kaabi. At ito yung harvestin naman natin mga kaabi, no? Nung last videos natin mga kaabi, nag-harvest tayo dito na 50 plus mga kaabi. At ngayon mga kaabi, mag-harvest naman tayo na pag-abot ng 1 day. Kahapon ko binablog mga kaabi or naging adlaw. Yung mga gapi mga kaabi, take note, ay palaging manganganak dahil sila ay mga live-bearer. At kunin natin mga kaabi, nandun mga kaabi ay. Yun mga kaabi, mga kaabi, sa araw-araw makakuha tayo ng Dumbo Hermosite na fry sa 20 plus. Sobrang rami na yan mga kaabi. Ang Dumbo Hermosite ay naghalaga ng 50 pesos each or 100 each mga kaabi. Ang tryo niyan ay nasa 200 to 300 mga kaabi, no? Yun, lagay natin dito sa ating yung mga kaabi, no? Oh, freedom na kayo. Swim. Yun. Mga kaabi, no? Harvest na naman tayo sa ating Dumbo Hermosite gapi. At ito yung mga plants natin mga kaabi. Sobrang ganda. Pa-ID mga kaabi kung anong plants ito mga kaabi. Tumuturok sa aking pan mga kaabi, no? Sa amin ito sagbot mga kaabi or leaves lang. Ganito yan mga kaabi ay. Yan. Pero yan mga kaabi, ito. Yan mga kaabi. Sa nakita nyo, nahimo na siyag plant sa akin mga kaabi kasi nagpo-produce yan ng oxygen kasi direct yan sa lupa mga kaabi. Kapag kukunin mo yan mga kaabi, ang yung pan ay mabubuslot or mabubuwang or maubas mga kaabi, no? Kaya hindi naman siya makakasama sa ating mga alagang isda kasi matagal na yan mga kaabi, no? Kaya yun. Sobrang gawa naman lang lagi nila mga kaabi, no? Kahit hindi yan aquatic plants, yun, pero ang gana nila mga kaabi. Kaya yun mga kaabi, no? Yun ang aking ginagawa sa tuwing
magpipiding ako or anong ginagawa ko mga kahabi sa araw-araw na pag-fish keeping mga kahabi, no? Kaya thanks for watching mga kahabi. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko o napadpad ka lang sa channel ko, and click the subscribe button and click the notification bell. Kaya dito lang sa Heart on the Meadow. Kaya let's go. Bye-bye. See you in my next video. Ta-da! Like a Hellcat.